Hello mga bakla! Welcome to my channel. So kung bago ka lang sa channel ko, bukod sa bago talaga to, so mag-subscribe ka na. Subscribe mo na, i-click mo na lang yan. I-click mo na lang ng i-click. Today's video, ipapakita ko sa inyo yung my top 5 agency. So panoorin mo to hanggang dulo. Clap. Go! Eto na. Simulan na tayo. My top 1 list is Everbest Agency. Bakit? Agency ko po yun. Kaya number 1 siya sa list ko. And then number 2 is JS Contractor. JS Contractor. And my number 3 is Worldwiser. Dahil yung iba ko pong kasama dito is ang mga agencies nila. Ang agency nila is si Worldwiser. And my number 4 is Grand Placement. Yan, si Grand Placement po. Dahil in-applyan ko rin ho talaga yan dati. Pinilahan ko yan ng bonggang-bongga. Eto. And my last number 5 is MIP. Yeah. Medyo malayo po si MIP dahil sa Quezon po yan. Project 8 Quezon City. Si MIP. Lahat po ng link niyang mga yan, mga Facebook page nila is nasa description na po. So, i-click nyo na lang po para malaman nyo yung mga hiring nila. Para titignan nyo na lang doon. So, kung merong silang hiring, mag-line up na kayo online dahil yun na yung talagang paraan para makapag-apply kayo, para makapagtrabaho kayo dito. And sa lahat po ng agencies na yan, na nabanggit ko na top 5 ko is, hindi lang po sila sa Taiwan. Di lang po yung hiring nila is Taiwan. Meron pa po silang iba pang bansa. Like Singapore, Doha, Qatar, at marami pa pong iba. So, tignan nyo na lang po dyan sa Facebook Facebook page nila. So, ito na yung tips ko sa inyo. Gustong mag-apply abroad. Apply sa Taiwan. Wag ho kayong makukontento sa isang agency lang. Hindi tayo kontento sa buhay. Wag po tayo wag to tayong mag-a-apply sa isa lang. Siyempre, sa dami-dami ba naman ng agency, bakit isa lang a-applyan mo? No? So, ayun na. Damihan mo. Hindi itong 5 na to, itong top 5 ko, top 5 kong agency, applyan mo lahat yan. Mag-line up ka lahat dyan. Diba? Meron na yung tinuro ko nung una kong video. So, ayun na. Diba? Tinuro ko ng video. Online kayo, line up kayo online. Lahat po yan, pasahan nyo. Mag-line up kayo lahat dyan. At pag mag-text sila na, pasok ka po sa parating namin kaming interview sa ganitong araw, ganyan. Puntahan mo agad yan. Puntahan mo. Ganun. At wag po kayong malilate, ha? Huwag po kayo malilate. Hindi uso sa kanila yan. Kaya pag may tumawag sa inyo na for requirements kayo, for interview, wag po kayong malilate. Dahil para po sa inyo yan. Ano ba yung mga requirements na kailangan? Siyempre, number 1 is passport, UMID ID, PSA, birth certificate po yun. PSA. Dati po kasi NSO yan. Ngayon birth cert, PSA na siya. And the second one is yung kung ano-ano na. Mga NBI, police clearance, at kung ano-ano pa. Kaya tignan nyo na lang po dun sa mga page nila again. Yung mga qualifications. At dahil dyan, sasagutin ko po yung ibang questions na nabasa ko dun po sa Facebook ko na mga nag-comment po sa post ko na video. At nagtanong din po dun sa mismong mga comment doon sa aking channel, no? Wow, may channel na talaga. Okay ba na? Nagli-level up tayo. Ito na. I'm so sorry. Medyo yung throat ko. Wow, throat. Ito yung question. May age limit ba? What? May age limit ba si factory worker dito sa Taiwan? Factory worker, Taiwan. Sorry po pala sa nasagot ko sa no age limit. Pero nag-review po kasi ako ng mga ibang hiring nila, yung mga qualifications. Ang nakita ko po dun lagi is 20 to 35 years old. Kaya sorry dun sa nasagot ko sa no age limit. Di pala pwede yun. Pag si factory worker po kasi is may age limit pala siya. Pero i-view nyo po lahat ng
agency page na yan, mga agency na yan. Kaya sana nasagot ko yung tanong nyo na kung may age limit ba. Meron po pala, 20 to 35 years old. And then the second question is, legit ba? What? Yung agency na pinost ko nung una. Simpleng sagot lang yan. Hindi po ako magpo-post ng mga agencies na hindi po legit. Tsaka maging aware po tayo sa mga fake recruiter. Ito na, meron na namang nagtanong. Gusto ko yan, yung maraming tanong eh. Gusto ko yan. Feeling ko, napakatalino ko pag nasasagot ko yung mga tanong nyo eh. So legit po lahat. Mag-ingat po tayo sa mga manluloko. Hindi po ako manluloko. Loyal ako. Required ba ang may electronics experience? What? Well, mga bekla, sa totoo lang, depende po sa company yan dito. Depende po. Kasi meron pong ibang mga company dito na natanggap naman po sila kahit walang experience ng electronics company. Kasi may iba po kong kilala dito. Ang dati nilang mga trabaho, hindi naman related sa mga electronics company. 'Di ba? So, basta try and try. Hindi, wala naman pong mawawala kung susubukan nyo eh. Kaya, push nyo yan. Kung anong gusto nyo, pangarap nyo sa buhay, i-push natin yan. Okay, and the last, merong huli, ito na yung huling nagtanong eh, ang konti nga. Kaya tanong kayo magtanong ha. So, kailangan ba nakapag-college, college graduate, or second year college, something like that? What? Kailangan nga ba? Meron po kasi akong ibang nakikita is na natanggap naman po sila ng mga high school graduate or vocational or basta nakapag-test ka, natanggap po yung iba. Depende po pa rin kasi sa mga company yan. Dahil meron pong ibang company dito na high standard. Yun yung mga, wow, high standard. I'm so proud of myself. Yun, high standard po. Yun na yung mga tipong nakagraduate ka ng mga 5 years courses, 4 years. Yan, kailangan meron ka talagang ano. Meron pa naman iba na tanggap high school graduate eh. Pero I'm not sure na sa iba pa. Basta ang alam ko meron po iba natanggap and with or without experience, high school graduates, or kung ano-ano man. So yan, thank you. Thank you so much. Sa mga gusto pong magtanong, mag-comment lang kayo sa Facebook ko. Message nyo ako sa Facebook ko kung gusto nyo. At mag-like nyo naman yung mga video ko. Like naman. Mag-subscribe naman kayo. Mag-subscribe naman kayo. Like and share, comment down below. Kaya yan, thank you so much guys. Sa mga mag-subscribe na kayo para mas damihan ko pa yung mga videos ko. Mas matutulungan ko kayo. Basta ako gusto ko lang makatulong sa inyo. Sa mga, yan, binigyan ko kayo ng top 5 ko ha. Mga legit lahat yan. Basta mag-iingat po tayo sa mga manluloko. Thank you guys so much. See you for my next vlog.